Bakit po ba na lagi nilang kami ang nakikita mong mali? Simula ng mga bata pa kami, wala na po kaming ginawang tama sa paningin ninyo. Hanggang ngayon po na matatanda na kami, parang gusto niyong lagi kaming kontrolado. Hindi naman po kami humihingi ng tulong sa inyo kahit na minsan. Dahil ayaw niyo rin naman po kaming tulungan, di ba? Noong mga bata pa kami, kahit makikinood kami ng TV sa inyo, sinasaraduhan niyo kami ng bintana. Kapag nakatambay kami sa harapan ng bahay ninyo, binubuhusan niyo kami ng tubig. Tuwing Pasko, ano pong ginagawa niyo? Inaaway niyo kami. Wala kaming natatanggap na kahit na anong regalo sa inyo. Habang yung mga paborito ninyong apo, sila yung lagi niyong binibigyan at pinapaboran. Mga apo niyo po kami. Tapos ngayon, kung makapag-demand kayo sa amin, para bang buong buhay namin, andyan kayo para umalalay. Noon, ang sabi mo, maaga kami mag-aasawa. Mapapariwara ang mga buhay namin. Tapos ngayon, sa amin kayo lalapit? Dahil napariwara ang buhay ng apo ninyong paborito. Huwag ka nga magdrama dyan. Wala kasi kayong mga kwenta. Alam mo yon, hindi na dapat kayo nabuhay sa mundong ito. Hindi ko na ipaliliwanag ang side namin. Kung ayaw nyo kaming maging kamag-anak, sige lang po. Total mga bata pa lang kami, wala na kaming nararamdaman na pagmamahal sa inyo, di ba? Kaya wag na lang po tayo magpansinan. Kung ayaw nyo sa amin, hindi namin ipipilit ang mga sarili namin sa inyo. Hindi ko po alam kung bakit hindi nyo kami tanggap na apo ninyo. Pero wag nyo rin po kaming pilitin na gawin ang mga bagay na ayaw namin. Para lang pumabor sa'yo at sa mga paborito mong apo. Kaya alam kong hindi kayo pagpapalain dahil masasama naman talaga ang mga ugali ninyo. Kung ano mang mangyayari sa buhay ninyo sa mga susunod, tama lang yun sa inyo dahil wala kayong kwenta. Sige, maging mayabang kayo ngayon at huwag tulungan ng mga pinsan ninyo. Nang makita natin kung hanggang saan kayo dadalhin niyang pag-aakala ninyong matataas na ang lipad ninyo. Mga langaw na nakapatong lang naman sa ibabaw ng kalabaw. Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Sa bawat kwento may kaba sa puso mo. May mga lola talaga na hindi marunong magmahal ng kanilang apo. Ang malala pa, binibigyan pa nila ng sakit para lang makitang naghihirap. Dahil ganon si Bing sa kanyang mga apo at nagawa niya pang ipakulam kahit na bata pa ito. Pero bawat maling ginagawa sa isang tao, may matinding balik sa kanila. Ano kaya ang para sa walang hiya na lola? Te, bilisan mo naman. Anong oras na? Meteor Garden na kaya. Baka mamaya hindi na naman natin mapanood si Sansay. Sansay nga yun, hindi sansay. Kahit na ano pa yun. Dalian mo na, te. Sandali lang kasi. Alam mo namang sira tong sapatos ko. Kapag nagmadali pa akong tumakbo, baka masira lang to lalo. Teka lang. Kahit na anong sabihin ko sa kapatid ko, nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo para lang maabutan ang paborito naming palabas. Noong mga panahon na ito, nasa edad siyam ako habang 8 taong gulang naman ang kapatid kong si Nini. Nakatira nga pala kami sa isang compound. Tabi-tabi lang ang mga bahay namin noon pero kami ang pinakamahirap. Kapag sinabi kong mahirap, yung mahirap talaga. Taong 2003 ito. Wala kaming kuryente. Ang gamit lang namin ay gasera. Tapos, laging nagkukulambo. Yung mga gamit namin, minsan bigay lang. Yung iba naman, binili ng mga magulang namin. Karpintero ang tatay ko. Labandera naman ang nanay ko. Sa isang compound, magkakamag-anak kaming lahat. Andoon din ang lola namin. Siya ang pinakamayaman. Siya lang ang may TV. Kaya sa kanya kami nakikinood. Madalas nasa labas kami ng bintana.
Sakto na noong ipinalabas na ang paborito namin, nakabukas ang bintana. Kaya nagsiksikan talaga kami ng kapatid ko makapanood lang. Yung pinsa naming iba, nasa loob, nanonood din. Mas maayos ang pwesto nila. Kami kasi, ayaw kaming papasukin sa loob dahil mahirap lang daw kami. Noong bata ako, hindi naman yun masyadong issue. Hindi ko iniisip gaano. Habang nanonood kami ng kapatid ko, bigla siyang natawa. Ang pogi naman ni Daomingso. Te, bukas ganyan ipit ko kay Sansay. Sansay nga. Kaya huwag ka maingay. Baka mamaya saraduhan na naman tayo ng bintana. Nakikinood lang naman tayo eh. Buti nga si Naonay nasa loob. May merienda pa sila. Basta, huwag ka nalang maingay. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Umuwi nga kayo sa inyo, mga timawa na to. Nakikinood lang po kami. Wala akong pakialam. Doon nga kayo. Patapos naman na po eh. Huwag niyo na po muna isarado. Bintana ko to, bahay ko to. Kaya kung anong gusto kong gawin, yon ang gagawin ko, ha? Doon kayo, layas! Ang damot naman ni Lola. Nakikinood lang naman tayo, di ba? Kapag ako lumaki na, tapos magiging mayaman ako, papapanoorin ko yung mga tao sa labas. Hindi naman natin nanakawin yung TV niya eh. Hayaan mo na. Tara, uwi na lang tayo. Nalungkot kami noon ng kapatid ko. Dahil sino ba namang hindi sisimangot kung nagmadali pa kaming makauwi, makapanood lang ng Meteor Garden. Tapos, pagsasaraduhan kami ng bintana. Hindi naman nabago yon. Madalas na ganon ang ginagawa ng lola namin kapag may nakikinood sa kanila. Minsan pa nga, kapag may mga cartoons na palabas, sinasarado niya pati ang pinto. Ang lagi lang nasa loob at nakakanood ay yung pinsa namin na paborito niya, si Onay. Nasanay na lang kami sa ganon, kaya minsan sa ibang tao kami nakikinood. Meron kasing bahay na nadadaanan kami pag galing sa school. Kaya doon kami nakikinood. Saka, paano kami magkakaroon ng TV noon kung kuryente nga ay wala kami? Wala ring nagpapakabit ng kuryente sa amin noon. Ilang buwan ang lumipas, sumapit ang Pasko. Kapag ganon, lahat ng bata ang daming bagong damit at gamit. Meron naman kami, pero hindi kasing dami nung sa mga pinsa namin. Lalo na si Onay. Inilabas niya yung sobrang dami niyang candy. Kita niyo to? Wala kayong ganito. May 50 pa ako, bigay ni Santa. Nagsabit lang ako ng 2 medyas tapos lahat yon may laman. Sobrang dami. Wala kayong ganito. Ayan o. Tapos binigyan ako ni Lola ng 50 rin. Mayaman na ako. Kayo, mga mahihirap lang. Meron naman kaming candy rin eh. Ito o. Ah! Snow Bear. Hindi kayo love ni Santa kaya ganyan. 3 lang na candy yan eh. Tapos mga barya lang. Sa akin, may 3 laruan pa. Ah, wala kayong ganito. Okay lang. Basta meron pa rin naman. Ah, kawawa. Ay, kawawa. Wala kayong ganito. Huwag ka na kaya mang-asar. Bakit hindi ako pwede mang-asar? Marami naman talaga akong nakuha. Tapos yung akin, yung damit ko, binili to ni Lola sa mall. Nagpunta kami doon. Sumakay kami sa sa elevator. Kumatok pa nga ako doon eh. Kayo, sa palengke lang binili yung damit nyo. Wala kasi kayong pambili. Hindi pa kayo nakakapunta ng mall. Bleh. Nakapunta na kami, no? Saka nisakay namin yung na umaandar hanggang langit. Mataas na mataas. We, wala namang ganun. Imbento ka lang dyan. Meron nga. Wala nga. Huwag ka namang asar, Onay. Hoy, Nini. Ano ba? Huwag ka na makipag-away. Lola! Tinulak ng kapatid ko si Onay kaya napaupo ito. Hindi naman ganon kalakas pero lampa kasi siya kaya akala mo sinaktan talaga siya. Sigaw siya ng sigaw.
Tinatawag niya noon si Lola Bing. Yung lola naman namin, takot na takot kung baka anong nangyayari na sa paborito niyang apo. Kaya nung nakita niyang nakaupo sa sahig, galit na galit siya. Anong ginawa mo sa apo ko? Animal kang bata ka? Lola, huwag niyo pong sabunutan ang kapatid ko. Lola, inaaway po nila ako. Kasi po, ang dami ko pong nakuha ngayong Pasko. Lola, tinulak po ako ni Nini. Nangaasar po siya, kaya po siya tinulak ng kapatid ko. Isa ka pang walang hiya ka. Buwisit kang bata ka. Mga inggitera talaga kayo eh. Bakit yung sasaktan ng apo ko ha? Huwag mo akong matawag-tawag na lola. Hindi ko kayo mga apo ha. Mga wala kayong kwenta. Ang babata nyo pa ganyan ang mga ugali ninyo. Kaya mahihirap lang kayo eh. Buwisit kayo. Hindi naman po malakas ang pagkakatulak ni Nini kay Onay. Lampalan po yung apo ninyo. Ngayon sumasagot ka na? Sige, etong sayo. Animal ka, ha? Lola, ang sakit po. Bitiwan niyo po ako. Huwag mong kalbutin ang mukha ng ate ko. Bad ka! Bad ka! Ano, isa ka pa? Sige, damay na kayong magkapatid. Pag-uuntugin ko kayong dalawa. Walang Pasko-Pasko rito, ha? Mga salot kayo sa lipunan. Mga buwiset! Galit na galit sa amin noon si Lola. Para bang hindi kami mga bata kung saktan niya. Ewan ko kung bakit maggalit siya sa amin dahil anak niya naman yung nanay namin. Nagkagulo pa nung Pasko na yon. Hindi ko makakalimutan kung paano sila mag-away-away. Pinagtanggol kasi kami ni nanay namin. Kaya ayon, pati mga kapatid niya, nakaaway niya. Lalo na ang nanay ni Onay na nakikisali. Hindi naman niya alam ang dahilan kung bakit nagkaroon ng awayan. Kaya tuwing Pasko, lagi kaming nasa loob ng bahay. Hanggang sa ilang Pasko ang lumipas ni hindi namin binabati ang mga kamag-anak namin, lalo na ang lola namin. Pero may mga taong nagsasabi na dapat ay hindi kami ganon dahil mga apo lang kami at pamilya kami. Iisang dugo. Pero yon ang lagi kong naiisip, Lola Telang. Bakit kami lang ang sinasabihan ng ganon? Ni hindi naman alam ng mga tao kung ano ang pinagdaanan namin. Ilang taon ang lumipas, nung nasa edad 15 na kami, lagi kong naririnig noon na mag-aasawa kami ng maaga. Malandi raw kami base sa lola ko. Pero ang nangyari, ang nabuntis ay ang paborito niyang apo. 15 anyos pa lang noon si Onay. Sumama sa nobyo niyang magbubote at adik. Pero binawi siya ng lola namin kasama ang anak niya. Ilang taon pa ulit ang lumipas, nasa kolehiyo na ako at malapit nang magtapos. Ate, pwede na ba tong ulam mo? Ay, hindi na ako magbabaon. Sa'yo na yan. Kainin mo na. May ulam pa ba sina mama at papa? Oo, meron pa naman ate. Itinabi ko naman na yung para sa kanila. Anong kakainin mo mamaya? Di ba may trabaho ka pa? Birthday nung manager namin. Sabi niya magdadala siya ng handa. Okay na ako. Iyon na lang yan. Ay, oo nga pala ate. Ako rin mag-a-apply na ng trabaho. Hindi na. Ano ka ba? Ako nang sagot dyan sa pag-aaral mo. 1 taon na lang, graduate na ako. Kaya umayos ka dyan, ha? Sinasabi ko sa'yo, mahirap mag-aral. Tapos sasabayan pa ng trabaho. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Magpapascholar ka naman. Kung ikaw nga nakaya mo eh. Nahihirapan nga ako, kaya nga ayokong mahirapan ka. Sige na, aalis na ako. Ay, ano to? Dumi ba to ng aso? Parang tumain na naman yung anak ni Onay dyan. Talagang sa sapatos mo pa. Hindi dinidisiplina ng nanay eh. Paano? Puro landi. Mamaya pagsasabihan ko yan. 20 anyos na noon si Onay pero 3 na ang anak niya mula sa iba't ibang lalaki. Pero lahat ng iyon pasanin ng lola namin. Dahil nga siya ang paborito ni hindi siya nakapagtapos ng sekundarya. Hindi na rin siya nagtuloy mag-aral, wala rin siyang trabaho. May bago siyang kinakasama ngayon pero mukhang adik din.
Minsan pa nga, narinig ko yung lola ko at si Onay na pinag-uusapan ako. Pinagkakalat pa nila na nag-a-addict daw ako. Nagpalaglag din daw ako ng bata para matawag lang na dalaga. Bakit kailangan niyo pa po akong siraan sa mga tao? Anong sinisiraan? Hindi kita sinisiraan sa kahit na sino, ha? Narinig ko po kayo. Sinasabi niyong nagda-drugs ako. Hindi pa po ba sapat sa inyo na hindi niyo kami tinuturing na pamilya? Aba, talaga namang hindi ko kayo kapamilya. Kaya ganyan ang nangyari sa apo mo eh. Hindi mo hinayaang mabuhay ng tama. Lampa kasi. Kaya lagi kang nakaalalay. Kung titingnan kaming dalawa niya ni Onay, malalaman na agad ng ibang tao kung sinong nagda-drugs sa aming dalawa. Tatlo yung anak, iba-ibang tatay. Ngayon buntis na naman. Hindi na nga maalagaan yung mga anak. Ay, ang kapal na mukha mong sabihin dyan, ah. Bakit? May napatunayan ka na ba sa buhay mo? Marami na po. Ako po yung nagpakabit ng kuryente namin. Ako pong nagpapaaral sa sarili ko at sa kapatid ko. May trabaho ako, nag-aaral ako, mas matino naman po ako kaysa sa pinagmamayabang mong apo. Isa pa, nalampasan ko yung sinasabi ninyong mag-aasawa ako ng maaga. Ngayon, sa apo ninyong paborito na punta ang lahat. Ay, wala ka pa rin kwenta, ha? Mahirap lang kayo. Hanggang dyan ka lang. Yan lang mismo yung buhay na meron kayo. Hindi na kayo makakaangat kahit na kailan. Kaya huwag kang umasta dyan na para bang antayog ng mapupuntahan mo. Hindi ko na po ipagyayabang yon. Pero sa mga pinagdaanan namin sa buhay, ipapakita ko sa inyong lahat na hindi lang kami hanggang dito. Kaya gigil na gigil akong magtagumpay sa buhay dahil sa kanya. Dahil ayaw kong makitang mas nangibabaw ang pangmamaliit niya sa akin at sa pamilya ko. Sapat na yung ilang taon na mahirap kami. Hindi pa naman kami mayaman, pero malayo naman na kami sa kung ano kami noon. Kung noong mga bata kami, sinasaraduhan kami ng bintana kapag nakikinood, ngayon may sarili na kaming gamit. Sila na nga ang madalas na nakikisuyo sa amin, pero parang kami ang may malaking utang na loob sa kanila. Minsan pa, nakita kong dudumi na naman ang anak ni Onay sa tapat ng bahay namin. Hindi kasi to tinuturuan ng nanay niya. Dahil paano matuturuan kung iba ang iniintindi sa buhay? Hoy! Doon ka sa tapat ng bahay ng nanay mo tumae ha? May banyo naman sana kayo. Hoy, bakit mo kinakausap ng ganyan ang anak ko? Ang kapal ng mukha mo. Mas makapal ang mukha mo. Anak-anak ka, hindi mo tinuturuan ng tamang asal. Ang tapang mo naman pala. Kung ihilamos ko kaya sa'yo ang tae. Baka gusto mong ipakain ko pa sa'yo. Ang tapang mo naman. Isusumbong kita kay Lola. Wala ka namang ibang alam gawin kahit ng mga bata pa tayo kundi ang magsumbong sa lola mo, di ba? Kakampihan ka talaga nun. Kaya nga ganyan nangyari sa buhay mo eh. Hindi nga siya mapakali nun, kaya tinawag niya si Lola. Yung matanda naman, akala mo aping-api na naman ang apo niya. Parang bata na ipinagtatanggol niya. Kung ayaw ninyo na marumi, sana bumukod kayo ng bahay. Talaga ba? So okay sa'yo yung tataihan ng bata ang mga sapatos ninyo? Sa halip na itama mo, kinakampihan mo pa yung mali. Ano ba naman yan? Ang bastos mo makipag-usap sa akin, ha? Sino ka ba sa inaakala mo? Hindi po ako bastos. Bakit kasi hindi nyo hayaan niyang si Onay na disiplinahin yung anak niya? Ilan na ang anak niya, ginagawa niyo pa rin baby niyo. Hindi nyo kasi hayaang matuto. Huwag mo kung pagsasalitaan ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo baka mabaliw ka sa sobrang talino mo. Animal ka. Oh, hindi niyo ako pwedeng saktan. Dahil wala kayong ambag na kahit na ano sa buhay ko. Kami ni Onay yung nag-uusap. Tapos lalapit kayo para kayo yung humarap sa akin. Dahil mayabang kang animal ka. Mayabang na po ba ang pagsabihan si Onay na turuan ng anak niyang gumamit ng banyo? Ilang taon na yan. Nakakahiya yan kung malalaman ng ibang tao. Kaso, paano naman pala mahihiya kung yung nanay walang hiya? Mas walang hiya ka! Lola, hindi po kayo kinakausap ko. Si Onay po. Ilaapi mo na lang palagi ang apo ko. Ang nayabang ninyong pamilya. Wala naman kayong napatunayan. Sige lang, tingnan natin kung hanggang saan aabot yung ganyang kayabangan ninyo. Mga buwisit kayo, ha? Hindi ko alam kung doon nagsimula ang lahat, pero yan ang tanda kong huli naming pagtatalo ni Lola bago dumating ang isa sa hindi ko makakalimutan at pinakamabigat na nangyari sa akin.
Hindi ako naniniwala sa kulam, sa totoo lang po, Lola Telang. Pero itong eksena sa buhay ko, nung 19 anyos ako ang nagpatunay na totoo ang kulam. Hindi ko pa to alam noon dahil akala ko normal na dumating sa buhay ko. May mga gabing hindi ako makatulog. Umabot pa sa puntong halos 2 araw akong gising. May isang gabi pang umiiyak ako dahil hindi ako makatulog. Okay ka lang ba, ate? Umiiyak ka ba? Ano nangyari sa'yo? Hindi ako makatulog. Gusto ko na matulog. Masakit na ng ulo ko. Ano ba kasing dahilan bakit hindi ka makatulog? Stressed ka ba? O ano ba? Hindi ko alam. Basta hindi ako makatulog. Ayoko na ng ganito. Nananaginip ka ba ng hindi maganda? Oo, palagi na lang. Tapos minsan kung ano-anong tumatakbo sa utak ko. Kung ano-anong iniisip ko na hindi naman tama. Kawawa ka naman, te. Pray ka lang palagi. Pinagdarasal ko rin yan, makatulog ka na ng maayos. Kasi nangangayayat ka na ng sobra. Sobrang lala na nung 3 araw akong gising. Kapag pinipilit kong matulog, yun talagang nakapikit ako pero gising ang diwa ko. Sa tuwing magdarasal naman ako, nabablangko ang utak ko. Unang beses na hindi ko alam paano magpatuloy magdasal. Para bang ang daming nakaharang sa iniisip ko. Pinipilit ko namang magdasal pero talagang walang laman ang utak ko. Ang kapatid ko at pamilya ko ang tumutulong sa akin. Simula rin nung hindi ako nakakatulog, nawalan ako ng gana sa lahat. Hindi ako makakilos. Hindi ako makakain. Bumagsak din ako sa pagsusulit namin, kaya yung dapat 1 taon na lang, umulit pa ako. Nagsabay pa kami ng kapatid ko. Wala na nga dapat akong plano magpatuloy mag-aral, pero ginawa ko pa rin dahil sa kagustuhan nila. Nawalan ako ng direksyon sa buhay. Wala na akong pangarap. Hindi ko alam kung anong dahilan bakit nasa mundo pa ako. Yon ang lagi kong iniisip. Minsan pa, mag-isa lang ako sa bahay. Nakatulala ako sa bintana nung dumaan ang lola ko. O ayan, hindi ka na lumalabas ng bahay niyo. Malamang, nag-a-addict ka na. Ay tignan mo, nangangayayat ka na. Ang yabang mo kasi. Ayan tuloy, nakarma kayo. Pwede po bang wag ngayon? Ay sumasagot ka pa. Alam mo bang masamang sumasagot sa mas nakatatanda sa'yo, ha? Wala rin naman kasing patutunguhan yung buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, magpatiwakal ka na lang kaya. Hindi ka naman nakakatulong sa pamilya mo. Nagiging pasanin ka pa nga nila. Ano yung tinatakip mo sa tenga mo? Ha? Ay nako! Kapag walang kwentang tao talaga, dapat hindi na dagdag problema pa sa mundo. Tama na po. Anong tama na? Sinasabi ko lang kung gaano ka kawalang pakirabang sa pamilya mo. Wala ka namang mararating sa buhay. Isipin mo yun, 19 years old ka na pero ganyan pang buhay mo. Yung iba mong kaedaran may maayos ng buhay ngayon. Ikaw andyan sa bahay niyo, pasani ng pamilya. Pabigat! Mas maraming masasakit na salita pang sinabi sa akin ang lola ko. Dahil hindi ko nga kontrolado ang isip ko noon, parang tinanggap kong wala akong kwenta. Napabigat ako sa pamilya ko. Sino ba namang tao na gustong hanggang sa gano'n na lang? May pangarap naman ako noon, pero bakit parang nawala? Gusto ko nang sumuko, tapos yung lola ko, inuudyukan pa ako. Sinasabi niya rin sa mga tao na nababaliw ako. Pero may pinanghahawakan pa ako noon, ang Diyos at ang suporta ng pamilya ko. Kung wala sila, hindi ko na alam kung anong nagawa ko. Ang mga magulang ko, maging kapatid ko, talagang gabi-gabi kaming nagdarasal noon. Sa kanila ako umaasa dahil may kung anong kadiliman ang pumipigil sa akin para lumapit sa Diyos. Nalampasan ko yon. Hindi nanalo ang kadiliman. Naging maayos ako. Payapa ang tulog ko. Hanggang sa ilang taon pa ulit ang lumipas. May trabaho na akong maayos, pati ang kapatid ko. Umayos na rin ang buhay namin.
Hindi na kami ganon kahirap tulad nung mga bata pa kami. 29 na ako pero wala pa akong asawa. Habang ang pinsan ko na paboritong apo, meron ng 7 anak. May sanggol pa siya noon na nasa 5 buwang gulang. Sagot lahat ng lola ko. Buwan-buwan kasi yung sumasahod dahil nga sa kanunyang asawa noon. Isang araw, umuwi ako na may grocery. Ay sis, hindi mo malang magawang tulungan ang pinsan mo. Ano ka ba naman? Tulungan po? Bakit ko naman po tutulungan si Onay? Malamang, magkamag-anak kayo. Tapos parang hindi niyo ako lola. Samantalang yung ibang apo na kilala ko nagbibigay ng pera sa lola nila. Yung kilala ko nga, yung apo niya mismo nagbabayad ng bills niya. Dito, dadaan-daanan niyo lang ako. Bakit? Hindi po ba kayo tinutulungan ni Kuya Victor? Di ba, siya po ang kasama niyo dyan sa bahay niyo? Yung mga nakikinabang po ng sweldo niyo? Yung mga paborito niyo pong apo? Wala talaga ako maaasahan dyan sa pamilya ninyo. Mga wala kayong utang na loob. Meron po ba dapat? Alin po ba doon? Kasi po kung iisa-isahin po natin, wala po akong maalala. Baka po kayo may naaalala. Baka pwede niyo pong sabihin sa akin kung ano ba yung mga yon. Ganyan talaga ang mga mahihirap. Kaunting ahon sa lusak, hindi na makaalala. Ayos lang. Sanay naman ako sa ganyan. Ilang beses naman na akong lumapit sa inyo, pero kayo itong nagpapakita ng parang wala lang kami. Paano? Mukha kasi kayong pera at wala kayong mahihita doon sa isa ninyong kaanak. Kaya ganyan na kayo aasta. Aba, hindi mo alam na malaki ang balik dyan sa inyo? Kapag masama ang ugali, mabilis yan lapitan ng karma. Huwag na po tayo maglokohan dito, Lola. Hindi mo po kami tinuring na apo mo. Kahit na minsan po, hindi po namin naramdamang mahal ninyo kami. Kaya sana naman po, huwag ninyong ipamukha sa akin na para bang lahat ng meron kami ngayon, hindi namin magagawa nung wala kayo. Bastos na bunga ang abo Wala naman kayo kung hindi ko binuhay ang nanay ninyo. Excuse me po, paraan po ako. At wala po akong balak makipagbilangan ng naitulong sa inyo. Hindi ko na siya pinansin nung mga panahon na yon dahil lagi naman niya akong kinokonsensya. Na mas may kakayahan daw ako, bakit hindi ko tulungan si Onay? Hindi na kasi nakapag-aral ang mga anak niya. Tapos, may sakit pa ang bunso. Naghahanap sila ng taong tutulong at bubuhay kay Onay dahil wala ngang asawa pero ang daming anak. Sa akin nila gustong ipapasan ang responsibilidad dahil kamag-anak naman daw. At sa amin, ako lang yung walang asawa at anak. Yung kapatid ko naman, may nobyo na siya, saka balak na nilang magpakasal sa susunod na taon. May bahay na rin sila. Bibihira na lang silang magpunta sa bahay. Pero nung araw na yon, sa bahay matutulog si Nini. Yang lola mo dun, nagtatanong sa akin kung anong sustento pwede kong ibigay kay Onay. Bakit? Tatay ka ba ng mga anak nun? Ayun na nga sabi ko. Tsaka, para namang kasalanan ko pa ngayon kung bakit ang dami ng anak. Kung hindi naman sana niya kinonsinti nun. Saka ang dami niyang pera, di ba? Saan naman napupunta yun? Sa bisyo ni Onay. Hindi na nga yun tumigil magdroga. Nakita ko nga yun nung nakaraan kausap si Kuya Bong. Alam na yun, bibili na naman. Nag-chat nga sa akin yun nang hihiram ng pera dahil hinihika yung anak niya. Tapos lumang picture yung pinapadala sa akin. Kailangan daw ng anak niya. Baka kamo kailangan niya para sa bisyo niya. Alam mo si Lola, hindi na yun nagbago, no? Nung mga bata tayo, sinasaktan niya tayo. Naaalala ko nun, binato niya sa akin yung timba tapos pinalo niya ako ng tabo sa ulo dahil akala niya ako yung kumuha ng pagkain ni Onay. Ang lalaki yan ang pinagdaanan natin sa kanya. Buti nga nakatiis pa tayo eh. Hindi na ba talaga kayo aalis dito, ate? Ibenta nyo na ang bahay. Ang toxic na, hindi na kaya pagtiisan yan. May bagong generation na ng mga toxic. Nagpaplano na ako. Hindi ko palang sinasabi kina mama. Huwag ka maingay ha. Kasi ayaw umalis ni mama dito eh. Kasi parang mamimiss niya ang bahay. Pero kapag pwede nang lumipat ng bahay, tsaka ko sasabihin sa kanya. Kumuha ako dyan sa village. Nice one! Dami ng pera ng ate ko ah. Samantalang dati walang pambili ng tsinelas. Tapos sinira ni Ona yung bigay na sandals ni Santa. Tapos ikaw pa pinagalitan ni Lola.
Naalala ko na naman yun. Hello Kitty yun eh. Paborito niyo kasi yun, kaso ayaw kong ibigay. Sinira niya tapos siya pa yung umiyak. Pasko rin yun no? Tapos sinampal ako ni Lola. Wala tayong magandang Pasko kasama siya no? Wala ka mong magandang alaala na maaalala sa kanya. Yung mga mahal niyang apo lang ang makakaalala sa kanya. Pero ngayon, hindi na rin naman siya maalala. Paano? Kung di naging adik, nakulong naman dahil magnanakaw. Yung tayo pang hindi niya mahal ang naging matagumpay kahit paano. Nasobrahan kasi sila sa pagmamahal. Basta ako, hindi ko yan sila iimbitahan sa kasal ko. Bahala sila sa buhay nila. Oo nga pala. Sabi ni Ate Tini, mag-ambag daw tayo para sa birthday ni Lola. Hinihingan ako ng 25K. 25K? Para saan? Ang laki naman yan. Catering daw, sabi niya. Nasa 250K raw magagastos doon. Sabi pa nga niya, buti 25K lang kukunin sa akin. Huwag mo sabihin na pumayag ka. Hindi no. Ano yun? Sahod ko ng pang isang buwan? Kako, sila na lang. Hindi naman tayo pupunta doon. Ayun, hinaway ako. Wala raw akong kwentang apo. Napakasama nga raw ng ugali ko. Tapos kung ano-ano pa. Kapag talaga hindi ka nila makontrol, ang sasabihin lang nila masama ang ugali mo. Kailangan maging sunod-sunuran ka sa kanila para maging mabuti kang tao. Kung ganun lang din naman sa kanila, aba, kahit wag na talaga ako maging mabuti sa paningin nila. Hayaan mo na sila. Bakit ba tayo magpapaka-stress sa kanila, di ba? Kinukulit ako ng pinsan ko na magbigay ng malaking pera para daw sa handaan ni Lola. Pero hindi ako nagbigay kahit na magkano. Kaya ang lola ko na ang mismong lumapit sa akin para sa usapin ng pera. Hindi talaga kayo mag-aambag. Anong klaseng tao kayo? Marami po kaming pinagkakagastosan la. Magbibigay po ako ng 2K. 2K? Ano gagawin ko yan? Baka ipalulok ko pa sa'yo yan. Ay sige po, hindi na lang po ako magbibigay. Happy birthday na lang po. Para maliit na halaga ng pera pag dadamutan yung lola nyo. Iba na talaga ang ugali ninyo magkapatid, ano? Buti na aatim ninyong maging masamang tao. Iba naman po yung masamang tao sa tumanggi lang sa hindi makatarungang ambagan. Hindi ba yun makatarungan? Para sa birthday ng lola ninyo. Akala ko po bang sabi ninyo hindi nyo kami apo? Bakit kapag ambagan po nagiging kamag-anak ninyo kami bigla? Mapagmataas ka kasing tao. Kaya hindi ako magtataka kung isang araw bigla kang ibaba ng Diyos. Ewan ko po, pero hindi naman po magmamataas ang tawag dito. Mag-aambag po ako base sa kakayahan ko. Hindi ko po isasagad ang pagbibigay ng pera dahil hindi naman po kami mayaman. May pangangailangan po kami sa buhay, tsaka may pinag-iipunan po ako. Kaya hindi ka pa nakakapag-asawa dahil sinong papatol sa ganyang pag-uugali? Hindi po ako nag-aasawa dahil walang may gusto sa akin. Ayoko pa po. Ay sus! Kunwari pa, wala ka kasing kwenta. Wala naman po pala akong kwenta. Bakit po lapit kayo ng lapit sa akin kapag kailangan ninyo? Akala ko po ba noon sabi ninyo hindi ako makakaahon sa hirap, na hanggang doon lang ang buhay namin. Tapos hindi ako makakahanap ng maayos na trabaho dahil bobo ako. Bakit po ngayon? Sa akin kayo lapit ng lapit. Di ba po mas nakakahiya na yung kinukutya ninyo noon, nilalapitan ninyo kapag kailangan ninyo o ng apo ninyo ng tulong? Ang unfair nyo nga po sa aming magkapatid. Sa lahat ng apo ninyo, kami yung tinakwil ninyo. Kami yung sinasaktan nyo noon, tapos mabait pa rin kami sa'yo. Tapos ngayon, parang kami pang may kasalanan kung bakit ganyan nangyari sa mga paborito ninyong apo. Hay leche! Ang dami mong sinasabi! Ang sabihin mo, yumabang na kamo kayo. Hindi na kayo malapitan agad dahil feeling ninyo ang taas nyo na. Hindi po, dahil may hangganan lang po ang lahat. Ay sis! May nalalaman ka pang ganyan. Wala lang talaga kayo utang na loob. Mana-mana talaga kayo. Sana hindi ko nalang inanak yung nanay ninyo para wala kayo rito sa mundo. Ayoko magkaroon ng mga apo at anak na gaya ninyo. Mga walang kwenta. Kita nyo na po, noong bata pa kami ganyan na kayo makipag-usap at magsalita sa amin. Tapos hanggang ngayon po ba? Manahimik ka rin! Naiinis lang ako lalo sa'yo. Animal kayo. Makakarma din kayong buong pamilya. Mga wala kayong kwenta. Galit na galit talaga noon si Lola. Isinumpa-sumpa niya pa kami noon dahil nga sa ayaw ko lang magbigay ng pera na hinihingi niya sa akin. Tapos, nalaman kong hindi naman pala siya maghahanda. Kailangan lang ng apo niya ng bagong cellphone. Sumama ang loob ko noon,
Pero sino ba naman ako para sa kanya? Nakikita niya lang naman ako kapag kailangan niya, kapag may benepisyo siyang nakukuha. Pero alam ko na kahit anong tulong ang ibigay ko sa kanila, wala lang din. Lumipas pa ang ilang araw, kinukulit na naman ako ng lola ko para lang tulungan si Onay. Dahil ang 4 niyang anak mag-aaral daw. Gusto nila na sa akin ipasagot. Wala ka ba talagang puso? Hindi mo alam kung anong pagtulong sa pamilya. Buti pa yung inaanak mo, balita ko'y binilhan mo ng gamit sa eskwela. Ayun, hindi mo naman yun kadugo, pero bakit ang bait mo sa kanya? Samantalang yung tunay mong pamangkin, pinapabayaan mo lang. Iba naman po kasi yun, Lola. Yung sa inaanak ko, bigay ko lang po bilang tulong ko. Yung hinihingi niyo naman po sa akin, sobra naman po eh. Gusto niyo pong akong magpaaral dun sa 4 na anak ni Onay. Tapos ang gusto niyo, yung sa private pa, para naturuan at matutukan. Ano bang akala niyo sa akin? Dahil ikaw yung walang naitulong sa pamilyang ito. Wala po akong dapat patunayan sa kahit na kanino sa inyo. Yung pagtulong ko po, gusto kong ibigay at gawin yon ng kusa. Hindi po yung pipilitin ninyo ko. Dahil kayo po, kahit na minsan, hindi ko naman po kayo pinilit noon, di ba? Noong mga panahong naghihirap kami ng kapatid ko na mag-aral, ako po yung nagtatrabaho para lang makapagtapos kami. Kahit minsan po, hindi po kayo nagbigay sa amin kahit na ang laki po ng sahod ninyo. Eh, iba naman kasi yun. Dahil may mga magulang kayo, silang dapat nabubuhay sa inyo. Oh, may magulang din naman po yung anak ni Onay. Andyan siya. May bago siyang asawa, di ba? Andyan naman kayo. Kung sana po hindi niyo siya kinonsinte na maging mahina, hindi sana ibang taong nilalapitan at pinipilit ninyong magpaaral sa 4 niyang anak. Kaya pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo tutulungan. Kung gano'n lumayas na kayo sa bahay na ito, ibebenta ko ito para ibigay sa mga apo ko. Sa pagkakatanda po namin, amin po itong bahay na to. Binayaran po ito ni na mama sa inyo. Ipinangutang pa po nila para mabayaran kayo nung panahong ginigipit ninyo sila. Pinagawa na rin namin to ng papel, kaya wala kayong magiging habol. Ang yabang mo talaga. Sana malasin ang buhay ninyo para bumagsak kayo. Yun naman po talaga ang gusto nyo, di ba? Yung makita pong bumabagsak kami. Dahil yun pong nagpapasaya sa inyo. Hindi nyo kami mahal bilang mga apo ninyo. Dahil wala kayong kwenta. Wala po pala kaming kwenta. Bakit po kayo lumalapit sa amin para tulungan ng mga apo ninyong may kwenta? Hay, leche! Wala ka talagang pakinabang kahit na kailan. Kung ano-ano na naman ang pinagkakalat niyang maling balita tungkol sa akin. Pero wala na yon dahil kahit na kailan, hindi naman na siya nagbago. Akala ko nga kapag tumatanda na ang isang tao, nagbabago na sila. Pero may mga tao pala na kahit na matanda na ay hindi pa rin nagbabago. Mas lumalala pa nga kapag tumanda na. Isang araw, kaarawan ni Papa noon, kaya lumabas kami. Kasama namin ang nobyo ni Nini. Pero nung umuwi kami, hinatid lang kami sa bahay, tapos si Nini lang ang matutulog sa bahay. Nadaanan namin si Lola na nakaupo lang sa labas ng bahay nila. Yung dating magandang bahay nila, halatang luma na. May dala kaming pagkain noon, ibinigay namin kay Lola. Si Mama ang may ideya na uwian si Lola dahil sabi namin na kahit naman anong ibigay doon sa Lola namin, hindi siya matutuwa. At hindi nga ako nagkamali. Ano ba naman to bigay ninyo sa akin? Ano to? Mga pagkain na hindi nyo naubos? Ayoko yan! Hindi ako aso nakakain ng tira-tira ninyo! Hindi naman po yan tira. Binili talaga namin yan, Lola. Sayang naman yung pagkain, itinapon lang. Ang mahal pa naman yan. Sabi ko na sa inyo, May, hindi yan tatanggapin ng nanay mo. Sana hindi ka nalang nagsayang ng pera. Mahal na yan para sa inyo. Magbibigay kayong pagkain ng aso sa tao? Kung hindi ba naman masasama ang mga ugali ninyo? Hindi nga po yan pagkain ng aso. Sa bagay, hindi naman po kayo makikinig sa amin kahit na anong sabihin namin eh. Tara na nga, umuwi na lang tayo. Total, hindi nyo naman maipapaliwanag ang mga sarili nyo dyan sa matanda na yan. Bastos ka! Wala kang respeto sa nakatatanda sa'yo. Napakayabang mong babae ka. Lagi naman pong pangit ang ugali namin. Naging pangit na lang lalo dahil tinutuon na namin. Tara na nga!
Nauna na maglakad ang kapatid ko at sumunod kami. Ang lola naman namin, bumubulong-bulong siya pero puro pagalit. Parang halos sinusumpa na niya kami. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil may kumakatok sa pinto. Nung buksan ko, yung pinsan kong paborito ng lola ang bumungad sa akin. Bakit? Anong kailangan mo? Hindi ba kayo magbibigay ng sustento kay Lola? Anong sustento? Matanda na yung tao, walang pambili ng gamot niya tapos hindi man lang kayo magbibigay. Ano ba naman pag-uugali yan? May sahod at benefits na nakukuha si Lola, di ba? Oh, nasaan na yun? Bakit mo hinahanapan? Anong akala mo saan napupunta ang pera ni Lola? Malamang tinutulong niya sa amin. Eh di dapat yun ang gamitin niyang pambili ng gamot niya. Kaya nga siya may benefits para dun. Huwag mong hanapin yun. Nagtatanong ako kasi kung makapunta ka naman dito at makapag-demand, para namang kailangan kang sundin. Ganyan na ba talaga kasama ang ugali mo? Hindi ka marunong lumingon? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo ah. Alam mo, kung kailangan ninyo ng pera at kami ang bubuligligin ninyo, tigilan nyo na. Ano ba? Bitiwan mo ako! Ang sakit na sa bunot mo sa akin! Aray! Ano ba? Oh, Nay! Hindi kita bibitawan. Ako, inis na ako sa kayabangan mo. Sariling lola mo, ganyan kayo makipag-usap. Ang bait nung tao. Aray ko! Bitawan mo ako! Ikaw ang nanguna, di ba? Ngayon lang kita papatulan. Wala akong pakialam kahit na sino pang magalit. Aray Wala ko! akong karapatan na Bitawan mo saktan ako! ako. Ganon ha? Nagpang-abot talaga kami ng pinsan ko. Kapag hinihila niya ang buhok ko, mas hinihila ko ang kanya. Talagang sinisigurado kong aabot hanggang anit niya ang sakit. Ewan ko kung maraming nalagas na buhok sa kanya, pero naririnig ko na sa bawat sabunot ko sa kanya, umaangat talaga ang anit niya. Ilang minuto pa ang lumipas, mukhang nakita kami ni Lola dahil maging siya nakisabunot sa akin. Maya-maya pa, dumating naman ang kapatid ko. Si Onay naman din ang sinabunutan niya. Hinila niya rin ang buhok ni Lola nung sinabunutan siya. Akala ko hindi na matitigil ang awayan na yon, pero yung isa sa tiyuhin ko ang umawat sa amin. Pumagit na siya. Walang iya kayo magkapatid? Pinagtulungan ninyong apo ko! Anong pinagtutulungan? Kayo nga yung pinagtutulungan ng ate ko. Imbis na umawat ka, sinabunutan mo rin siya. Paanong hindi aawayin niyang si Lala? Napakasama ng ugali niyan. Minamaliit niya ako. Hindi kita minamaliit ha. Ikaw ang nagpunta sa bahay para magtanong dyan tungkol sa pera na hinihingi mo. Nagsabi lang ako na may benefits naman si Lola. Kita nyo na! Ha? Masama talaga ang ugali ninyo magkapatid. Concern lang sa akin ang apo ko dahil kayong dalawa lang yung walang pakialam sa akin. Hindi nyo na nga ako gustong tulungan. Sinasagot nyo pa ako ng ganyan. Pangangatuwiran lang po, Lola. Huwag mo ko malola-lola! O di sige, Bing. Nini, Bakit siya naman na nagsabi ah. nakita mo na ang kabastosan mong ganyan. Bakit po ba lagi nilang kami ang nakikita niyong mali? Simula ng mga bata pa kami, wala na po kaming ginawang tama sa paningin ninyo. Hanggang ngayon po na matatanda na kami, parang gusto ninyong lagi kaming kontrolado. Hindi naman po kami humihingi ng tulong sa inyo kahit na minsan, dahil ayaw niyo rin naman po kaming tulungan, di ba? Noong mga bata pa kami, kahit makikinood kami ng TV sa inyo, sinasaraduhan ninyo kami ng bintana. Kapag nakatambay kami sa harapan ng bahay ninyo, binubuhusan ninyo kami ng tubig. Tuwing Pasko, ano pong ginagawa nyo? Inaaway nyo kami. Wala kaming natatanggap na kahit na anong regalo sa inyo. Habang yung mga paborito ninyong apo, sila yung lagi ninyong binibigyan at pinapaboran. Mga apo nyo po kami. Tapos ngayon kung makapag-demand kayo sa amin, para bang buong buhay namin andyan kayo para umalalay. Noon, ang sabi mo, maaga kami mag-aasawa. Mapapariwara ang buhay namin. Tapos ngayon, sa amin kay lalapit dahil ang napariwara ang buhay ay yung apo ninyong paborito. Huwag ka na nga magdrama dyan. Wala kasi kayo mga kwenta, alam mo yon. Hindi na dapat kayo nabuhay sa mundong ito. Hindi ko nipapaliwanag ang side namin. Kung ayaw ninyo kaming maging kamag-anak, sige lang po. Total mga bata pa lang kami, wala na kaming naramdaman na pagmamahal sa inyo, di ba? Kaya wag na lang po tayo magpansinan. Kung ayaw ninyo sa amin, hindi namin ipipilit ang sarili namin sa inyo. Hindi ko po alam kung bakit hindi nyo kami tanggap na apo nyo. Pero huwag nyo na rin kami pilitin na gawin yung mga bagay na ayaw namin. Para lang pumabor sa'yo at sa mga paborito mong apo.
Kaya alam ko hindi kayo pagpapalain dahil masasama naman talaga mga ugali ninyo. Kung ano mang mangyayari sa buhay ninyo sa mga susunod, tama lang yun sa inyo dahil wala kayong kwenta. Sige, maging mayabang kayo ngayon at huwag tulungan ng mga pinsa ninyo nang makita natin kung hanggang saan kayo dadalhin yung pag-aakala ninyong matataas na ang mga lipad ninyo. Mga langaw lang naman na nakapatong sa ibabaw ng kalabaw. Lagi na lang kami yung langaw. Kung nasa naman kami ngayon, kami lang din naman yung naghirap para maabot to. Kahit walang suporta nyo. Isa pa yun, wala na nga pong suporta. Lagi nyo pa kaming hinihila pababa. Gusto nyo yung nakikita kaming mas mababa sa mga apo mo. Huwag ninyo akong paandaran ng mga ganyan. Alam naman naming hindi kami pakikinggan, pero nakakasama talaga ng loob. Hinayaan na lang namin si Lola dahil wala naman na kaming magagawa kung ang tingin niya sa amin ay masama. Hanggang sa isang araw, nakita ko siyang sumisilip sa bahay namin. Nung tinanong ko siya, nagulat pa siyang nasa likod niya lang ako. Ano bang ginagawa mo dyan? Galing po akong tindahan. Kayo po, anong ginagawa niyo dyan? Wala lang. Bakit may masama ba kung titignan ko yung bahay ninyo? Tsaka bakit nakakalabas ka pa? Ay di ba dapat nasa loob ka lang ng bahay ninyo? Hindi na po ba ako pwedeng lumabas? Pwede naman. Pero dapat andoon ka lang sa loob. Dahil ayaw mong makakita ng mga tao. Po? Wala. Agad lang din siyang umalis noon. Nung mga panahon na yon, hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Bakit nga naman biglang ayaw kong makakita ng tao? Samantalang lagi naman akong lumalabas ng bahay. Halos ilang linggo matapos nung usapan na yon, may kakaiba akong pakiramdam. Naramdaman ko na yun noon, 10 taon na ang nakalilipas. Umiiyak ako kahit na walang dahilan. Talagang gising ako ng halos 3 araw. Ang bilis bumagsak ng katawan ko. Minsan, naaabutan ako ng mga magulang ko na nakatulala lang. Minsan pa nga, umuwi ang kapatid ko at nagulat siya sa itsura ko. Ate, okay ka lang ba talaga? Ilang linggo pa lang tayong hindi nagkikita, ganyan ka na. Lumalabas ka pa ba? Umalis na ako sa work ko. Ha? Bakit? Akala ko ba maganda dun? Dun ba yung problema mo? Hindi ko alam. Basta wala akong gana sa lahat ng bagay. Tamad na ako. Baka naman nababurnout ka lang. Hindi ko nga alam. Hindi ko alam tawag dito. Gusto mo bang magbakasyon muna tayo? Tara, sagot ko naman eh. Ayoko. Dito lang ako sa bahay. Kaya pala sabi ni Mama, hindi ka lumalabas ng kwarto. Hindi ka na rin daw kumakain. Parang yung dati lang kaso mas malala. Ewan ko. Kahit ang makipag-usap noon, ayaw ko. Hindi naman ako ganun noon. Basta ang alam ko lang, may kung anong gumugulo sa utak ko. Sobrang gulo. Nawala na naman ako ng gana sa lahat. Ayoko nang mangarap dahil pakiramdam ko wala nang kwenta ang buhay ko. Ganon kagrabe ang pakiramdam, Lola Telang. Dagdag pa na bigla na lang kaming binubuliglig ni Lola. Hindi dahil sa may kailangan siya, kundi para lalong sirain ang isip ko. Pati si Onay, ganon ang ginagawa. Kaya lalong ayaw kong lumabas. Pero sila mismo ang nag-uusap sa labas. Malakas na sapat para marinig ko. Katulad nung isang araw, ako lang ang mag-isa noon sa bahay. Alam mo, kapag wala ng purpose sa buhay, dapat tinatapos na yan. Totoo, Lola. Minsan kasi, yung mga taong mayayabang, sila pa yung parang nababaliw talaga. Anong parang? Nababaliw na talaga. Yung mga feeling matatalino yan eh. May kilala nga akong ganyan. Oo nga, iba pa naman kapag karma na ang tumatama sa kanila. Kahit na walang pangalan, alam kong ako yung pinariringgan nila. Dahil kahit na hindi nila sabihin, sinasadya talaga nilang lagi akong nakakarinig ng ganong salita. Aaminin ko, ang laking epekto nun sa akin. Dagdag pa na ang daming bumubulong sa utak ko. May mga pagkakataon pang gusto ko na talagang sumuko, pero hindi ko ginagawa dahil sinusuportahan ako ng pamilya ko.
Yung kapatid ko, umuwi sa bahay. Doon daw muna siya titira dahil kailangan ko raw siya. Kung hindi ko raw siya iniwan noon, mas hindi niya ako iiwanan ngayon. Hindi mo to kinain, te. Ako pa naman nagluto niyan. Wala nga akong gana kumain. Hindi pwede yan, ate. Sobrang payat mo na, oh. Ayoko nga sinabi, bakit bang kulit mo? Hindi ka ba nakakaintindi? Nagagalit ka ba? Paano hindi kasi maiinis sa'yo, hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi sa'yo? Pinapakain lang naman kita dahil hindi ka nga kumain kagabi. Sa ayaw ko nga. Huwag mo nga akong pakialaman. Umalis ka na lang kasi dito sa bahay. Simula nung umuwi ka, lahat na lang ng gusto mo kailangan masunod. Kapag sinabi kong ayoko, ayoko nga. Lagi na lang kaming nag-aaway ng kapatid ko dahil ayaw ko nang pinipilit ako kapag hindi ko gustong gawin ng isang bagay. Pero kahit na lagi ko siyang inaaway, hindi niya ako pinabayaan. Lagi niya akong ipinagdarasal. Habang ako, blanko na naman ang utak ko. Kapag nagdarasal ako, ang daming boses na humaharang sa utak ko. Talagang pinipigilan akong makalapit sa Diyos. Alam kong may mali na doon. Isang beses pa, linggo noon, isinama ako ng mga magulang ko sa simbahan. Kahit na anong gawin ko, talagang wala akong maintindihan. Naiiyak na ako noon dahil iniisip ko na baka nga pinarurusahan na ako. Na baka naging masamang tao ako. Na baka dahil ayaw kong tulungan ng pinsan at lola ko, nakakarma na ako. Sinabi ko yun sa kapatid ko pero ang sabi niya sa akin, hindi naman ganun yun. Baka may pinagdaraanan lang ako. Lagi kaming nasa simbahan. Pinapabasbasan pa ako para lang manumbalik ang dating ako. Isang araw, umuwi kami galing ng simbahan. Nakasalubong pa namin ang lola namin. Galing din siya ng simbahan pero sa kabila. Ay sus! Magsisimba pa ang sama naman na ugali. Anong akala mo papanigang ka ng Diyos matapos mo kaming apihin? O ayan, may sakit ka na ata, kaya hindi ka na nakakalabas ng bahay niyo. Nangangayayat ka na rin, ang pangit mo na. Nakikita mo na nga na may sakit yung tao. Anong pakialam ko na ba sa animal na yan? Kagagaling ko lang sa simbahan, sinusubok na agad ako. Ay ano ka pa? Tingin mo ba pakikinggan ka rin kung maitim naman yung budhi mo at masama ang laman ng puso mo? Nakakapasok ako ng simbahan, ibig sabihin, mabuting tao ako. Si Judas nga nakasama pa sa huling hapunan eh. Hoy, animal ka! Anong akala mo sa akin, si Judas? Wala ako sinabi na ganyan. Sus! Dapat dalawa na lang kayo ng ate mo ang ganyan. Hayaan mo sa susunod. Dalawa na kayo. Maghintay ka lang. Wala talagang magandang bagay kapag ikaw ang nagsasalita. Wala kang dulot. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Nakakahiya na. Tara na, umuwi na tayo. Nakakahiya talaga ah! Nakakahiya mga ugali nyo. Buti na lang kahit paano nakakaramdam ka pa ng hiya. Kahihiyan ka naman kasi talaga. Kayong buong pamilya. Papatulan na sana ng kapatid ko ang lola namin, pero pinigilan ko siya. Gusto ko na talagang umuwi. Hindi ko alam kung marami bang taong nakatingin sa amin, pero pakiramdam ko ang daming mga mata. Parang lahat pa sila kinukutya kami na para bang napakasama talaga naming tao. Ilang linggo pa ang lumipas, naging mas malala. Hindi na ako nakakatulog. Kapag naman nakakatulog ako, ang daming masasamang panaginip. Nawawala na nga ako sa katinoan ko. Umaabot pa sa punto na nakakakita ako ng kung ano-ano. Hindi ko alam paano nagsimula. Basta bigla na lang sinabi ng kapatid ko na baka naman daw kinukulam ako. Naniniwala ako sa ganon, pero hindi ko naman naiisip na mararanasan ko yun mismo. At sino naman ang gagawa? Hindi kami lumapit noon sa albularyo. Ang ginawa ng kapatid ko, inaya niya akong mamanata. Yun bang lagi kaming magdarasal buong pamilya sa loob ng 1 linggo sa kaparehas na oras. Noong nasa ika-4 na araw na kami, tuwing sasapit ang oras ng panata, lagi kaming ginugulo ni Lola. Malalaman niya yon kasi patay ang ilaw sa buong bahay noon.
Sunod-sunod siyang kakatok at tatawag ng kung sino sa amin, pero kapag ganon, ang sabi sa akin, wag na lang papansinin. Sila ang nagdarasal para sa akin dahil nga blanko na ang utak ko noon. Inaalis ang anumang demonyo na nakakapit sa akin. Mukhang pinipigilan ng lola ko na lagi kaming magdasal. Hanggang sa dumating ang isang araw na bigla akong nagising. Ang gaang ng lahat. Ang gaan ng buhay at ng pakiramdam ko. Naging malinaw na ulit ang utak ko. Kilala ko na ulit ang sarili ko. Wala nang mga bulong na humaharang kapag nagdarasal ako. Kaya ko na ulit kausapin ang Diyos. Kaya malaking pasalamat ko sa pamilya ko na hindi nila ako iniwan para makaya ko ito. Nung isang buwan ang lumipas at may trabaho na ulit ako, balik na naman ang lola ko sa pangungulit sa akin. Ano? Nakauwi ka na pala. Buti naman, hindi ka ba magbibigay ng pera sa pinsan mo? Kailangan niya dahil na ospital siya. Kasi simula ko lang po sa bago kong trabaho. Hindi po ako makakatulong. Wala pa akong sasahurin. Sinungaling ka! Imposible naman na wala kang pera. Meron po akong pera pero ipon ko po yun. Hindi ko po pwedeng basta yun galawin. Tsaka malaki pong gastos ko nung nawalan ako ng trabaho at nagkasakit ako. Nakita mo na, hindi ka na sana gumaling para hindi ka na nakaahon sa hirap. Kaya kung ano-ano nangyayari sa'yo dahil hindi ka marunong tumulong sa mga taong nangangailangan. Buwisit ka talaga. Sana bumalik yun tapos wag ka nang gumaling. Tinalikuran ko lang ang lola ko habang nagsasalita siya. Alam kong kabastusan yon, pero pagod na ako. Isa pa, ayaw ko naman na araw-araw na lang na magkikita kami, sinusumbatan niya ako ng kung ano-ano, kahit na wala naman siyang naitulong sa akin. Isang araw, may kaibigan ako na nagpasama sa akin na magpunta sa albularyo dahil nabati raw siya ng engkanto sa ilog na niliguan nila. Nung sinamahan ko siya, nagulat ako sa sinabi ng albularyo, kaya nung nagkita kami ng kapatid ko, agad kong sinabi sa kanya. Sinong albularyo ba? Hindi ko naman kilala yon. Pero doon kasi yun papasok sa San Galedo. Bandang dulo pa. Kasi wala na masakyan doon Dapat doon may sarili or may service kayo. Yun talaga ang sinabi sa'yo? Na may kumulam sa'yo? Oo, sinamahan ko lang naman si Jane. Tapos bigla niya raw nakita sa akin na ganun. Ang galing nga First time ko lang din kaya magpunta sa albularyo. Tapos ganun pa. Hindi nga lang daw yan yung unang beses. Parang bata-bata pa raw ako nung unang pinakulam ako. Tapos yung ngayon daw. Pero mas malala lang daw tong ngayon. Kasi parang gusto na raw ako mamatay. Natakot nga ako Tapos naikwento ko sa kanya yung ginawa natin para gumaling ako. Ayun nga ang sabi niya na mabuti na lang daw may pamilya akong nakakaintindi sa akin at sama-sama raw nating nilabanan yung kulam sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos. Hala, kinikilabutan naman ako ate. Naaalala ko noon, 19 ka lang ata noon, di ba? Yung ganyan din nangyari sa'yo. Tapos ngayon ulit. Nalaman mo ba kung sinong gumawa sa'yo noon? Natatakot ako. Paano kapag inulit yun? Hindi niya sinabi sa akin kung sino raw. Pero kung uulitin daw, malabo na yun matuloy o tumalab dahil may gabay na raw ako. Tapos parang yun na rin yung magiging shield ng family natin. Nag-advise pa sa akin lumayo na raw ako kung saan man ako ngayon dahil pwede raw nasa paligid ko lang yung gumawa sa akin nun. Si Lola yan no? Nung sinabi nga yun, siya una kong naisip Pero ayoko naman mambintang. Pero siya lang naman yung may kakayahan at may motibo na gawin yun. Kaya siguro ganyan nakalala yung karma niya, no? Hayaan na lang natin. Babalik naman sa isang tao ang mali niyang ginawa Kung lumapit siya sa kadiliman, malamang yan kadiliman din ang lalapit sa kanya kapag gusto na siyang singilin. Grabe naman yun. Ang sama naman ng ugali niya. Wala naman tayong ginagawa na masama sa kanya, di ba ate? Pinapasa Diyos ko na nga lang yung galit ko. Ipinagdasal at nag-surrender na ako. Ayokong gumante. Bahala na ang Diyos ang gumawa nun para sa akin. Hindi na ako humiling pa ng masama para sa kanila. Pero aalis na siguro kami dito. Kulang pa kasi ng 120k yung pera ko para makuha ko na yung bahay. Ihiram kita kay Mark? Huy, wag na. Hindi pa nga kayo mag-asawa, hihiram ka na ng pera sa kanya. Tsaka wag na, nakakahiya naman.
Subukan lang natin. Nakatapos na kasi yun ang malaki niyang project. Million commission niya dun. Saka babayaran mo naman siya eh. Para makaalis na kayo rito. Tama na nga yung katoksikan dito para makapag-asawa ka na rin. Paano ka kasi mag-aasawa? Hindi mo madadala dito. Ang daming mga matang nakaabang sa'yo. Sure ka bang hindi nakakaya sa boyfriend mo? Hindi yan. Kakausapin ko siya. Tapos kausapin mo rin para alam niya kung kailan ka maghuhulog. Sige nga, salamat. Talagang atat na akong umalis kami noon. Mabait ang magiging asawa ng kapatid ko. Dahil nung nalaman niyang ibibili ko ng bahay para sa mga magulang namin, ibinigay na lang niya ang pera na hinihiram ko. Sabi ko, babayaran ko naman siya kapag naibenta na ang bahay, pero hindi na niya pinabayad. Nung nakaalis na kami, ang problema naman namin ay ang pagkuha ng bahay. Kahit na may titulo kami, ayaw ng lola ko alisan. Siya mismo ang tumira doon dahil yung bahay niya, ibinigay niya sa paborito niyang apo. Pinalampas ko na muna hanggang sa matapos na lang ang kasal ng kapatid ko. Ilang buwan pa, bumalik ako doon para ayusin ang bahay dahil ibebenta ko na nga. Wala ka talagang hiya, ano? Palalayasin mong lola mo sa bahay na tinitirhan niya? Mapagkamkam ka bang tao? Buhay ka pa palang animal ka. Huwag po kayong mag-alala. Mahal po ako ng Diyos. Kaya hindi niya hinayaang tumalab ng sobra yung kulam na ibinigay niyo sa akin. Ano kulang pinagsasabi mo dyan? Kaya niyo naman po yung itanggi. Isa pa, ayaw ko na rin mapag-usapan. Kaya po nakikisuyo ako sa inyo. Ako na po nagsasabi na umalis na po kayo. Ayoko na pong umabot sa kung saan ito. Tinatakot mo ba ako? Ay hindi po. Pinagsasabihan ko po kayo. Kahit na kailan hindi ako aalis dito. Huwag kang makulit dyan. Umalis kayo dito tapos gusto mo walang titira sa bahay na to. Umalis po kami pero hindi po ibig sabihing ibibigay po namin sa iba ang bahay. Ibang tao ba ako? Pero may bahay naman po kayo. Wala na akong bahay dahil pinaubaya ko na sa pinsan mo. Hindi mo na nga sila tinutulungan. Dahil hindi ko po sila obligasyon. Nakita mo na. Kaya dapat sa'yo pinuputulan ng dila. Kaya kung ano-ano lang nangyayari sa'yo eh. Sa susunod yan, hindi ka na makakalampas dyan sa sakit mo. Wala na po kasing susunod. Hindi po ako masamang tao kung kinukuha ko lang po yung karapatan namin. Hindi na po ako magpupumilit sa inyo ng kahit na ano. Yan lang po. Eh wala kayong karapatan dito. Dahil wala na kayo rito. Nasa amin pa rin po, nakapangalan yan. May bibili na po kasi at ayokong umabot pa tayo sa baranggayan para lang bitawan ninyo ang bahay na yan. At talagang may lakas ka pa ng loob na ipabarangay ako. Talagang ako pa. Tignan natin kung hindi ka mapahiya doon. Tignan natin kung ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa'yo na pinagdadabutan mo ang sarili mong lola. Pasensya na po kayo. Pero kapag hindi pa po kayo umalis dyan hanggang sa susunod na linggo, sa barangay na po tayo mag-usap. Alam ko naman na hindi madaling masindak ang lola ko. Kilala ko siya. Kahit na anong panakot ang gawin mo sa kanya, hindi talaga siya matatakot. Iniisip niya kasi na pwede niyang gamitin ang salitang magkamag-anak. Na magiging masama nga naman ang tingin ng mundo sa isang apo na pinagdadamutan ang matanda. Madali lang din naman kay lola ang magpaawa dahil dyan siya magaling. Pero hindi ko na iniisip ang sasabihin sa akin ng ibang tao. Kung nalampasan ko nga ang napagdaanan kong pangungulam ng 2 beses, siguro naman ay mapagdadaanan ko rin ang magiging pangungutya ng mga tao sa akin. Dahil alam ko na mas kakampihan nila si Lola at wala sa kanila ang aalamin kung bakit ko yun nagawa. Lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na nga ang pag-uusap namin ni Lola sa barangay. Pumunta siya ron na parang awang-awa sa kanya ang mga tao. Nakasuot ng lumang damit na hindi ko naman alam kung saan niya nakuha. Tapos, kunwari pang hindi siya makahinga. Kasama niya rin si Onay na mukha ring kawawa. Hindi ko inasahan na magsusuot siya ng lumang damit na hindi naman niya sinusuot noon. Hindi ka ba talaga naaawa kay Lola? Wag na apo, hayaan mo na siya. Ganyan naman na siya noon pa. Alam niyo po, hindi ko alam kung matatawa ako sa ginagawa niyo dahil pinagmumukha ninyong kawawa ang sarili ninyo.
Hindi ko ginagawang kawawa ang sarili ko. Alam mo namang apo ko na mahirap at walang bahay ang lola mo. Matanda na ako, mahina na ako. Kaya sana naman nagkaroon ka ng kahit na kaunting awa lang sa akin. Kaso hindi. Gusto mo pa akong palayasin at tumira na lang sa lansangan. Ikaw nga dapat ang nakakaintindi sa akin dahil mas may pera ka, mayaman ka. Kaya nga, sana man lang naawa ka na sa matanda. Siya na nga ang nag-alaga sa'yo noon. Siya na yung nagsasakripisyo sa'yo noon tapos ganyan ka pa. Wala ka man lang utang na loob. Ayos yung script niyo Halatang napaghandaan nitong araw na to Ewan ko ba sa inyo? Bakit ba ganyan kayo? Seryoso na ba talaga yan? Hindi ka naaawa. Wala ka na bang puso? Hindi po ako naaawa. Hindi dahil wala akong puso, kundi dahil hindi naman totoo yung pinapakita ninyo sa akin ngayon. Hindi ko po isusuko ang bahay namin dahil nasa bentahan na kami. May kukuha na ng bahay na yon, kaya gusto kong malinis na bago nila makuha. Wala ka ba talagang awa? Wala po. Sabihin nyo na rin po na wala akong kaluluwa. Ikaw na babae ka! Buwisit ka! Aray! Alam ko yung ginagawa mo. Sinabunutan mo ako para kumuha ng buhok. Kayong walang awa. Ipapakulam nyo na naman ako. Anong sinasabi mo? Apo kong mahal ko, Bakit ka naman namin ipakukulam? Hindi naman kami masamang tao gaya mo. Pwede ba tumigil na kayo sa kalokohan nyo? Hindi talaga bagay sa inyo yung ganyan. Ayoko na ng kung anong usapan. Basta alam na rito sa barangay na kailangan ninyong umalis doon. Wala nang kahit na sinong makakapigil ng desisyon ko. Nakiusap pa ang lola ko. May paiyak-iyak pa siya noon, habang ako naman kinukonsensya ng mga nakakarinig at nakakakita ng pagtatalo naming dalawa. Nanghihingi siya ng palugit na 1 buwan pa. Pumayag na lang ako dahil sinabi niya na aalis na talaga siya. 3 linggo na ang nakalipas at 1 linggo na lang ay aalis na sila. Pumunta ulit ako para kausapin siya. Buhay ka pa rin? Bakit? Ano po bang pinagawa ninyo at inaasahan niyong yon ang tatapos sa akin? Ano na naman bang ginagawa mo rito? Ipapaalala ko lang yung pag-alis ninyo. Kapag hindi kayo umalis, sapilitan na kayong paaalisin dyan. Alam niyo yan, dahil pumayag kayo. Ay sus! Kung aabot ka pa hanggang next week. Mahaba pa po ang buhay ko. Sabi niyo nga po masamang damo ako, di ba? Ay hindi mo yan masasabi. Sure na po ako. Hindi na po tatalab sa akin yung pangungulam ninyo. Baka po sa iba yan bumalik. Tsaka po, sana tigilan nyo na yung ginagawa ninyong ganyan. Kasi sa totoo lang po masama yan. Lagi nyo binabanggit ang Diyos, pero sa kadiliman naman po kayo lumalapit. Huwag pong ganon, Lola. Hindi ko alam yung pinagsasabi mo na yan. Ikaw ang mapupunta yan sa impyerno. Ayoko na lang po magbitaw ng ibang salita dahil baka ako pa yung magmukhang masama. Basta po, sinabi ko na sa inyo ang kailangan ninyong gawin. Paalala ko po yun. Sana naman po sundin ninyo na lang po yun. Yun lang po. Alis na ako. Alam na alam ko na yon kung bakit buo ang kumpiyansa ng lola ko na baka hindi na umabot ang buhay ko hanggang sa susunod na linggo. Dahil malamang yan ay gumagawa na naman siya ng paraan para maipakulam ako. Kaya ipinagdasal ko na lang na huwag kaming matalo ng demonyo dahil kahit na kailan hindi mananalo ang kadiliman. Namamanata rin talaga ako na huwag yung mangyari at huwag na kaming pasukan pa ng kahit na anong gawa ng kadiliman. Hanggang sa 3 araw bago ang pagpapaalis ko kay Lola, may nabalita na parating na bagyo at ang tama nun ay sa lugar namin. Hindi pa kami masyadong natakot noon dahil hindi naman talaga naaapektuhan ang lugar namin kapag may malakas na bagyo. Pero nung tumama ang bagyo sa lupa, talagang sobrang lakas. May mga bahay na nilipad ang yero, may mga bahay naman na nagiba at kasama na sa nagibang bahay ay yung bahay namin noon kung saan naroon ang lola ko. Nagtaka nga ako dahil hindi naman yun nasisira agad. Tumama na ang pinakamalakas na lindol sa amin noon, hindi naman nagiba. Pero ngayon, biglang nawala ng pundasyon. Nung nakita namin ang bahay, talagang walang nakatayong bato kahit na isa. Giba yun hanggang sa pinakababa.
Tapos ang lola ko, ang sabi niya, takot na takot daw siya noon dahil muntika na siyang mamatay. Pero natamaan siya ng isang bato sa mukha, naapektuhan ang isa niyang mata na mukhang mabubulag na siya. Sinamahan ko pa nga si mama para puntahan ang lola ko dahil nga naaawa rin ang mama ko sa nanay niya. Pero hindi man lang nagbago ang lola ko. Napakasama talaga ng ugali niya. Buhay pa ako, kaya hindi niyo makukuha ang bahay na yan. Ano ba yung pag-aalala ninyo sa akin? Ha? Di hindi niyo ako binibigyan ng pera. Kung nag-aalala kayo sa akin, bigyan niyo ako ng 100,000. Kung wala, wag na kayo mag-alala. Anong gagawin ko sa pag-aalala niyo na sana ligtas ako? Ano po ba naman yung pag-uugali nyo? Hindi man lang kayo magpasalamat na inalala pa kayo ng mama ko. Sino ba namang matutuwa kung ang inuwi niya lang sa akin ay yung prutas? Kakainin ko lang yan. Paano naman ang mga apo ko? Wala kasi kayong mga kwenta. Kaya hindi ninyo alam kung anong pangangailangan namin. Hindi kayo nag-aalala. Mga papansin lang kayo para walang masabi ang ibang tao na hindi nyo pinapansin ang lola ninyong kawawa. Hindi po namin iniisip ang sasabihin ng iba. Siguro po kaya ang bilis mag-iba ng bahay para mapaalis kayo ng tuluyan. Ayan, buti nilang po, ganun na nangyari. Mas madali at mas okay na itong maibenta para at least wala nang ibang taong nakikituloy kahit na hindi naman sana sa kanya ang bahay. Yung bahay pa ang mas inalala mo kaysa sa akin. Ganyan pa pagiging mabuting apo. Hindi ko naman po sinabi na mabuti akong apo Wala po akong inaangkin na ugali. Ang sinasabi ko lang, nakakarma na kayo. Karma? Baka pinakulam mo ko. Bakit ko naman po gagawin yun? Kayo nga pong gumagawa nun Kung may karma man po na babalik sa inyo, kasalanan nyo na po yun, hindi po sa akin. Pasensya na po kayo Pero hindi po ako mabuting tao para magpaapi lang sa isang kamag-anak. Kung ayaw ninyo sa akin, mas lalo naman po na ayoko sa inyo. Pinagkalat pa ng lola ko na ako raw ang nagpagiba ng bahay. Tinawanan ko na lang siya dahil wala naman na akong panahon para makipagtalo pa sa kanya. Hanggang sa naibenta ko na nga ang parte ng lupa, wala na silang nagawa dahil mag-asawang pulis ang binentahan ko. Bahala na sila kung yun ang aawayin nila. May hawak na titulo ang pinagbentahan ko, kaya alam kong ilalaban nila kung ano ang karapatan nila. Simula nun, hindi na kami gaanong nagkakaroon ng komunikasyon ng lola ko dahil hindi niya alam kung saan kami nakatira. Minsan pa nga, kinakausap niya ang mama ko at sinasabi na dadalaw daw siya sa bahay dahil gusto niya kaming makita at makasama kahit na alam ko naman na ang gagawin niya. Simula nung pinakulam niya ako, talagang sinabi kong hindi na siya pwedeng pumasok sa pamamahay namin dahil baka gawin niya na naman. Nagpupumilit pa siya sa nanay ko. Isang araw, lumabas kami ng kapatid ko para maggrocery. Doon ko nakita si Lola kasama niya ang paborito niyang apo. Sahod niya ngayon, malamang may pera na namang magagamit ang apo niyang wala namang trabaho. Andito pala ang mga mahal kong apo. Pakisga si Lola. Pinagsososabi nito. Kailan mo pa kami naging paborito? At anong kiss? Ano yan? Halik ni Judas? Nagiging mabait na nga sa inyo si Lola, ganyan pa kayo. Kaya nakakarma kayo Kami pa ang nakarma ngayon. Yung asawa mo nga nakulong dahil nahulihan ng drugs. Tapos ayan, naputulan kayo ng kuryente. Tama lang sa inyo yung karma nyo dahil lumalapit kayo sa mangkukulam. Hindi niyo pa rin ba napapatawad si Lola? Mahal na mahal ko kayo mga apo ko. Huwag na po tayo magpanggap dito sa labas. Pwede naman pong hindi pa rin tayo magkakakilalang lahat Ganun naman po yung totoong gusto nyo, di ba? Ayan, ang sasama ng mga ugali niyong lahat. Hindi na nga kayo nagsusustento kay Lola, ganyan pa kayo. Wala talaga kayong konsiderasyon sa akin mga animal kayo. Hindi na nga nakakakita yung isa kong mata, ganyan pa kayo. Nakita nyo na? Plastic pa rin po kayo. Ramdam po namin kapag peke ang pakikitungo ninyo sa amin. Kaya po hindi nyo na kami maluloko. Ginagawa nyo lang yan para kami ang magbayad ng binili ng apo mo. Sana naman po, bago pa mahuli ang lahat, makita nyo kung ano ang mali ninyo. Mukhang tama nga ang hinala ko na kaya lang kami kinikibo dahil kailangan ng apo niya ng pambayad.
Nung nakapila na kasi sila, marami silang iniwan, pero mas pinili pang ang bilhin ni Onay ang mga alak kaysa sa gatas ng anak niya. Kaya paano nila sasabihin sa akin na dapat sustentuhan ko ang mga anak ng pinsan ko dahil nakakaawa, habang yung nanay nila iba ang prioridad. Hinayaan ko na lang sila. Ilang buwan pa ang lumipas, sumapit ang Pasko. Yun ang unang Pasko na malayo kami kina Lola. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. Pero malamang niyan, ibinuhos na naman niya lahat ng pera at pagmamahal niya doon sa mga apo niya. Nag-chat ba sa'yo si Onay? Nakablock ako doon. Nag-chat nga sa akin. Blinak din ako doon tapos in-unblock niya ako ngayon kasi may kailangan siya. Bakit? Ano bang sabi niya? Kailangan daw ni Lola ng 50K ngayong Pasko. Bigyan daw natin. Palibhasa, hindi niya nagawang paghirapan ng pera, kaya akala niya ganun lang yun kadaling makuha nun. Iyon nga ang sabi ko sa kanya. Bakit sa atin hihingi ng ganun kalaki eh? Di ba nga may benefits na nakukuha si Lola? Lahat yun silang nakikinabang kahit mga bata pa lang tayo. Tapos ngayon kumakahingi naman sila, akala mo talagang tayo yung nakinabang. Hindi ko talaga makakalimutan ng bata pa tayo. Talagang wala tayong pera noon, tapos wala tayong bagong damit, wala tayong pagkain, wala tayong kahit na ano. Wala ring bigay si Santa. Tapos sila, pinagyayabang nila mga nakuha at bigay sa kanila ni Lola. Sobrang saya nila. Tapos ngayon, wala naman dulot sa kanya mga paborito niyang apo. Isipin mo yun, hindi ka na paborito, pinakulam ka pa. Huwag na nga lang nating pag-usapan mga negative na bagay na ganyan. Ang mahalaga sa atin ngayon, masaya tayo. Nagagawa na natin yung mga hindi natin nagagawa noon. Tsaka lahat na meron tayo, galing sa paghihirap natin. Huwag na lang natin silang pansinin para iwas stress. Tama ka naman ate. Ayoko na rin ng stress. Ay, bahala na sila sa buhay nila. Lagi kaming pinaparinggan ni Onay sa social media. Sinasabi niya na mga wala kaming utang na loob sa lola niya. Pero kapag tinatanong ko kung anong utang na loob, ang sinasabi niya lang ay ang pagpapalaki sa nanay namin. Pero ang totoo nun, hindi naman si Lola ang nagpalaki kay Mama, kundi yung lola ni Mama. Mabuti pa raw yun, sobrang bait. Ewan ko ba sa lola ko kung bakit naman naging ganun siya. Siya lang talaga ang nag-iisang tao na nakilala kong may ganong pag-uugali. Paano? Kahit yung masamang taong nakilala ko, pagdating naman sa pamilya nila, mabait naman sila. Yung matatanda sa labas na masusungit, kapag kasama nila mga apo nila, malamang hindi naman nila ipakukulam. Isang araw, tumawag sa akin ang kapatid ko at sinabing nasa ospital daw si Lola nang hihingi raw ng pera sa kanya si Onay. Itanong mo sa ang ospital. Tayo kamang pupunta doon at magbabayad kung yun ang problema. Pero kung wala sa ospital na yon at hindi natin siya nakita doon, ibig sabihin lang yan nang huhut-hut lang yan ng pera. Baka wala na namang panggasto sa luho at bisyo niya. Yun na nga ang tinatanong ko. Ito pang nakakatawa ha. Naririnig ko pang binubulungan siya ni Lola na ganito ang sabihin. Bahala ka ako sila. Kung wala silang ipapakita na ospital, walang perang ibibigay sa kanila. Tayo pa rin ang binubuliglig. Palibasa kasi niyan, yung pera ni Lola ninakaw ng apo niya tapos nabalitaan ko, binububog daw nun si Lola. Tapos sinasabihan na matandang walang silbi sa mundo. Sinong apo? Yung una niyang apo dun sa paborito niya. Panganay ni Onay? Oo, sobrang tigas daw ng ulo, as in. Kanino mo naman niya nabalitaan? Sa kapitbahay natin, yung pulis. Nag-chat yun sa akin nung nakaraan eh. Tapos kinukwento niya nangyayari doon. Lagi raw nilang naririnig na binubugbog si Lola. Kaso kapag sinisita nila, sila naman daw ang inaaway ni Lola na nakikialam sa kanila. Ayun, hinayaan na lang sila. Ang gulo din ng utak ni Lola eh. Sa atin, galit siya na hindi naman natin siya inaano. Tapos yung apo niya nga raw na yun, hinahampas siya sa ulo lalo na kapag hindi siya nagbibigay ng pera pambisyo. Minsan pa raw umuwi yun tapos wala silang pagkain dahil kinuha ng nanay niya yung pera. Kung hindi ba naman sutil, ayun, hinampas sa ulo ng kaldero si Lola. Putok daw yung sa kilay pero hindi naman itinakbo sa ospital dahil nga wala silang pera. Ang lala naman nun. Yun na mismo ang karma ni Lola sa totoo lang.
Late man dumating, pero pang matagalan na niyang iindahin. Bahala na sila. Dapat hindi na nila tayo binubuliglig. Kaya siguro nang hihingi ng pera yon dahil kailangan ng apo niya o mismong si Onay. Ang gulo ng buhay nila. Ginusto nila yun eh. Kaya simula nun, kahit na anong gawin ni Lola, hindi talaga namin siya tinutulungan. Masama na ang tingin sa amin, pero siguro naman tama lang na umiwas kami sa isang taong hindi naman nakita ang halaga namin kahit noon pa man. Ni hindi nga kami nakakarinig ng paghingi ng tawad mula kay Lola. Lagi ko na ring nababalitaan na nambubugbog nga yung apo ni Lola. Nakulong din yon dahil nagnakaw pero dahil bata pa, naabsuelto. Ewan ko na lang doon sa iba niyang apo na mukhang yung isang batang babae, buntis na rin. Naaawa ako doon sa mga bata dahil sa ganong pamumuhay sila lumaki. Tapos ang kasama pa nila ay ang lola nilang kukonsintihin sila. Basta sa ngayon, ang gusto ko lang ay malayo sa kanila na wala na saan ang komunikasyon dahil baka sa susunod kapag nagalit na naman si Lola ay ipakulam na naman ako. Pero balita ko ngayon, bulag na talaga siya dahil sinaksak ng apo niya ang isa niyang mata. Bahala na lang siguro sila sa buhay nila. Basta ako, tama na yung minsan kaming naapi at minsang pinakulam ng sariling kadugo. Minsan, may mga lola talaga na hindi makatarungan. May nagiging paborito sila at pinapaboran habang may mga apo silang kinakawawa at hindi minamahal. Para bang sa kanilang mga mata, may mga apo na laging tama at may mga apo namang kahit anong gawin ay mali pa rin. Dahil sa ganitong pagtrato, may mga batang lumalaki na may sama ng loob at sugat sa puso na dala nila hanggang sa pagtanda. Ang mas masakit pa, imbis na maging sandalan at gabay ng pamilya, nagiging dahilan pa sila ng inggit, galit at pagkakawatak-watak. Ang mga bata na hindi nabibigyan ng pantay na pagmamahal ay napipilitang matuto na maging matibay mag-isa. Habang ang mga sobrang kinukonsinti naman ay minsang lumalaki na walang disiplina at hindi natututo sa kanilang mga pagkakamali. Hindi dapat ganito ang papel ng isang lola. Ang isang lola ay inaasahang maging mapag-aruga, patas at mapagpatawad sa lahat ng kanyang apo. Hindi mahalaga kung sino ang mas may kaya o kung sino ang mas malapit sa kanya. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng parehong pagtingin, respeto at pagmamahal sa bawat isa. Kaya para sa mga lola at nakatatanda, sana tandaan na ang pagiging matanda ay hindi lang tungkol sa edad. Ito ay tungkol din sa pagiging halimbawa. Dahil ang tunay na kayamanan ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal na pantay na naibibigay sa bawat membro nito. Maging isang mabuting tao at huwag maging walang iya na lola. Kayo ba mga apo? Naranasan nyo na rin ba ang naranasan ng magkapatid nung mga bata pa sila? Mismong lola nila ang tila ba nagpapakita sa kanila na hindi sila kamahal-mahal. At tama lang din kaya ang naging desisyon ng magkapatid na lumayo at wag nang tulungan ang kanilang lola. Maaari ninyong ibahagi sa amin ang inyong opinyon para sa bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral para sa lahat. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo. Lola Telang, kulang barang sumpa at karma. Sa dulo ng lahat may paalala na ang masama may balik talaga. May babaeng mapanira ang ugali, laging may inggit sa kapwa, laging ngiti sa harap pero may tinatago. Paninira pala ang kanyang gusto.